Hindi naman natin ang kanyang big sister, si Ate Risa. Hindi rin siya prepared. Halika na. Naka-Skype ka pa naman, no? Kapal na makeup eh, no? Oo. Isang party. Hindi po siya prepared, mga kaibigan. Isang party. Hello, good evening sa inyo lahat. Last time ko na naranasan yung gantong pakiramdam nung patay si nanay. Although patay si nanay, no, imbes na umiiyak, eh, di ba, nagtatawanan tayo. So, nitong gabi na to, parang naramdaman ko yung kasi yung simula nung nagkasakit nga si Joseph, yung napagtripan siya, alam ko dinamdam niya masyado yun. Kasi ang kasama niya nung time na yun, yung anak ko, si JJ. Kumbaga kasi yung pag inuwi niya agad si JJ noon, tapos yung tipong si JJ lalabas lang ng kwarto, bababa lang para umihi. Talaga nakasunod agad siya. Tapos super traumatic sa kanya. Ang alam ko, di ba halos hindi siya nakakain noon. Tulala. Tapos nabalitaan, na nagkasakit si Joseph. So ayun na nga, parang isa sa lagi na parang hirap sa akin. Simula pa ng Sabado. Kasi hindi ako makatulog, lagi ko naalala si Joseph. Kasi yan, si Joseph, pagising mo na umaga, matatouch ka agad yan. Parang, ganito rin. Pagising mo, Ate Riz, kape. Kaya ganyan. Talagang, Automatic. diba? Talagang, yung hininga niya talagang maano pa rin. Ito pala. Press the press. Sige na nga, kape, sige. Gano'n siya. Ate, bibili na ba kitang siya? Napakaano niya kasi, parang ngayon wala akong masabi sa kanya, lalo na sa dalawang anak ko. Dalawang anak ko, yung isa nasa CR, yung isa kumakain. Parang isa sumisaw, Tito, tapos na ako. Punta siya doon. Tito, gusto ko pa ng kanin, kahit yung kanin, nasa harapan na lang ng dalawang anak ko. Parang, sandali, ito na nga. Ay, sinabi niya sa akin na, alam mo, Teresa, ayoko na magkaanak. Magkaanak alagaan mo na yung mga pamakin niya. Napakaano niya kasi, pagdating sa mga pamakin niya, katulad sa nabi ni Kuya, kahit na mapagalitan siya, masunod niya lang yung mga pamakin niya, ginagawa niya. Eh, lalo na si Jamjam. Pagka Tito, kuha mo akong tubig. Ano ka ba yung tubig nasa harapan mo na? Tatay o si Tito? Si Joseph na, ito na nga eh. Diba, parang nakakaano kasi, parang, sabi ko, habang dumaraan, sabi ko, alam mo Joseph, kahit kailan talaga, napakapapansin mo. Parang wala ka na nga, bakit ikaw pa rin yung pinag-uusapan namin? Ikaw pa rin yung, alam mo yung tipong, namalengke kami ni Ate Ella para dito sa niya. Bumili ako ng Hokkaido. Sabi ni Ate Ella, oh bakit bumili ka niya? Wala, namimiss ko lang kasi. Sino magluluto niya? Si Joseph! Lagi na lang, parang sa gantong pagkakataon, kahit sa ang handaan. Si Joseph kasi matik na yan eh. Napakabilis ng niya, parang utusan mo pala siyang bumili ng gas, andyan na agad siya. Parang dumaraan yung mga araw, parang sabi ko nga sa kanya, napakaliit niyang tao pero napakalaking kawalan sa amin. Unang nawala sa amin yung ilaw ng tahanan namin. Halos hindi pa kami makamove on doon. Tapos na nawala naman sa amin yan yung kusina ng tahanan namin. Ay, Patay na kayo ng kusina. Natapalit. Daya mo naman eh, kasi si Joseph talaga yan yung tipong, Pep, ano ulam natin? Gagan na agad dyan. Ate Riz. Ate Riz. Gusto mo marami siya yung, alam mo ba yung bilib na bilib ako sa kanya kasi ako mahilig din ako magluto. Pero siya pagdating sa pagluluto, di ba maliit lang siya? Nakatungtong pa yun. Kasi niya. Simple sinangag sa kanya.
parang kahit na ang ulam namin ganito lang, hindi ka kakain sa umaga ng lamig na kanin. Dahil sa kanya. Parang habang dumalaan yung mga araw, parang pagka nakikita ko yung ibaba, umaga pa lang siya na yung laman. Parang siya na yung natataranta. Kasi takot na takot siya kay tatay na ano. Parang siya yung, bilib nga ako sa kanya kasi ako hindi ko kayang gumising ng ganong kaaga para lang mag-prepare ng pagkain para sa iba. Minsan, ano yan, 4 o'clock pa lang yan. Pagka 5 o'clock nagising yan. Natataranta na yan. Kitang-kita mo na parang na-stress siya kasi si tatay, ganyan. Tapos kape agad kay tatay. Parang hindi ko naman parang sa lahat, kami nilalahat na namin. Kami magkakapatid. Yung ginawa ni Joseph na gano'n, wala makakapantay. At wala talaga sa pagkain na umaga pa lang, hindi niya na iniisip yung sarili. Alam mo actually, hindi niya na iniisip talaga yung sarili niya kasi kakain na lang kami. Parang pagka may bibilin pa, parang pagka may kulang pa sa pagkainan, siya agad yung tatakbo. Pag alam niya na kulang yung, ay, walang suka. Parang, alam mo yun, parang, grabe naman to. Galing. Parang, minsan nga naisip, pagka tinitignan ko lang yung routine niya na ang bilis niyang kumilos. Kahit, yung minsan, pagka Teresa, gusto mo ba magbahon? Gulat ako, nandiyan na agad yung bahon niya. Parang, ano ka ba? Parang, ba't ganyan ka? Tapos ngayon wala ka na, paano na kami? Diba? Pero sabi ko, ano nga eh, paano na yung Kaya pala sige. Kaya nga pumayat ako eh. 5 minutes lang. Yes. Sabi ko, wait lang. Okay. Lagpas ng 5. Commercial. Sige. Hindi, puputulin ko na kasi na-overjoyed lang ako. Na-overjoyed. Commercial break. Hindi, ano lang, para... Hindi, parang na-overjoyed lang ako na... Kasi ngayong gabi ko lang naramdaman na medyo tanggap ko na siguro nga, kasi nakita ko kung paano siya nahirapan. Kasi mahirapan siya ng gano'n. Kunin na lang. Pero, nahirapan din naman kami kasi yung mga ginagawa niya, habang dumaraan yung lagi namin naaalala yun. Pero, maganda na rin sa kanya kasi umalis siya sa buhay namin na daming memories na binigay niya sa amin. Yung love niya sa amin, kahit na minsan talaga nakakainis siya kasi yung tipong pagod ka na. Street. Street. Parang, wag mo muna ako kausapin, wag mo muna ako kausapin, pep mainit ako. Street, gusto mo timplaw sa ice. Ganun siya, parang, napakaano niya nga bilib ako sa kanya kasi kahit anong inis mo sa kanya, handa siya mag-reach out, ma-appreciate mo lang siya. Sana yung mga taong nambuli sa kanya, yung parang tinitignan siya ng ganun lang siya. Kung nakasama lang nila si Joseph sa bahay, malalaman nila kung ganong napakalaking kawalan pag-alis niya sa amin. Kaya Joseph, thank you. Hindi ka namin makakalimutan, lalo na sa mga pamangkin mo, sa mga ganyang kaliliit na mga bata, na-appreciate nila kung ano ka talaga. Tapos yung anak ko ng babae, gumawa ng sulat para sa kanya. Babasahin ko lang MMK. Wala ka masyadong Yung ginawa to ni Jam Jam nung pagka-uwi niya dito, nung nalaman niyang wala na si Tito Joseph niya. Ayaw niya pa nga ipabasa sa amin. Dear Ate Cha. Nakalagay, para sa pinakamamahal kong tito, Dear Tito Joseph, thank you kasi sinusuportahan mo kami at kahit nahihirapan ka na, tinutulungan mo pa rin kami. At thank you talaga sa lahat at lagi kang tumutulong sa gawaing bahay. Katulong. Ito,
At kahit supladito ka, mahal na mahal kita. Kahit inaasar mo ako, at thank you kasi naging mabait kang tito. At sorry kasi dahil sa akin, napapagalitan ka ni tatay. At sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. I love you from Jarvis.